Sambang hindi nakasali sa programa. Yung pagsambang mula sa puso, mga kapatid. Sige po, kahit hindi kayo mulat sa itong bagay, pero since kung nagpapasalamat kayo sa Panginoon, kung inaamin niyo sa inyong sarili na ang Diyos ang nagpala sa inyong buhay, ang Diyos nagpagaling sa inyong karamdaman, ang Diyos ang tumulong sa inyong problema, walang dahilan para hindi natin purihin ang Panginoon. Walang dahilan para hindi tayo ganahan sa pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. Kahit problemado tayo, kahit may mga pagsubok tayo, mga kapatid, hindi ito enough na rason para hindi natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hanggang dyan na lang siguro talaga yung kaya nating ibigay. Hindi natin mapiga talaga, mga kapatid. But anyway, hallelujah, nandito ako hindi lang po para tumupad sa bahagi ng rotation, kundi nandito ako, mga kapatid, para patuloy tayong palakasin ang salita ng ating Panginoon. I-rebuke tayo ng salita ng ating Panginoon. Turuan tayo ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat tayo po ay nasa huling araw na. Dapat ang mga Pentecostal, hallelujah, dapat ang mga totoong sumasamba sa ating Panginoon, sila yung mas energetic. Yung nasa tamang paglilingkod, yung nasa katotohanan ng paglilingkod, dapat sila yung mas ganado. Bakit? Meron tayong Espiritu Santo. Amen? Amen, mga young people? Amen, mga nanay? Amen, mga tatay? Baka nalulungkot kayo kasi konti lang kayo. Hindi ganon yung paglilingkod natin, mga kapatid. Meron ba dito mga baguhan o yung mga nabisita kahapon o namisyonan sa mga nakalipas na linggo? Meron ba dito? Wala. Hindi sila nakadalo. Sayang, wala sila ngayon, mga kapatid. Kung nasundo man sila o hindi, ang mahalaga magpatuloy tayo ngayong tanghali, mga kapatid. Hallelujah. I'll do my best. Ang Diyos na ang bahala sa natitirang bahagi, mga kapatid. At yung papel natin, gagampanan natin. At yung papel nyo, mga kapatid, ay gampanan nyo ngayong umaga. Amen. Handa na ba tayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Handa na ba tayo tumanggap ng pagtuturo? Handa na ba tayo tumanggap ng pagtutuwid? Handa na ba tayo tumanggap, mga kapatid, ng katotohanan sa ating buhay? Hallelujah. Samahan niyo po ako, mga kapatid, in the book of Isaiah, chapter 55. Isaiah 55, talatang 1 hanggang 2. Ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. At bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, maging sa bagong tipan, sa unang Korinto, kapitulo 7, talatang 17. 1 Corinthians chapter 7, verse 17, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Ito yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Na sabi niya, magpatuloy kayo sa dati ninyong kalagayan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Kaya ngayong umaga, nais ko po, mga kapatid, ibahagi sa atin ang mensahe na pinamagatan kong bring back your spiritual appetite. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, kalabitin natin ating katabi, tapikin natin yung ating katabi. Sabi natin sa kanya, ibalik mo ang yung spiritual na gana. Ulitin natin, mga kapatid. Yung may galak naman. yung may tindig naman, mga kapatid. Hawakan niyo po ang likod ng inyong katabi, tapikin niyo po ang inyong ang kanyang balikat. Hapusin niyo, mga kapatid, sabihin mo sa kanya, ibalik mo, kapatid. Yung merong harmony. Come on. Ibalik mo ang iyong spiritual na gana. Kasi hindi mo alam kung nakatayo pa yan, pero baka wala ng gana. Hindi natin alam, hindi lahat ng nagsisimba may ganado pa. Hindi lahat ng umaatid ng church, ganado pa. Hindi lahat ng tumutugtog, ganado pa. Hindi lahat ng umaawit, ganado pa.
Ginagamit na lang ito dahil obligasyon, pero wala nang inspirasyon sa Panginoon. But today, mga kapatid, gusto ko pong ituro sa umagang ito, hallelujah, ang isang mensaheng nagsasabing, bring back your spiritual appetite. Tayo yumukot, manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po. Sa mga natitirang oras ng gawain ito, Panginoon, sa iyong mga salita, hinihiling ko po, Ama, na patuloy ka pong manguna. Magbigay ka, Panginoon, ng rema sa aming kalagitnaan upang aming panghawakan, O Diyos, bilang iyong mga anak. Ikaw na po ang bahala sa nalalabing oras, Panginoon. Gamitin mo lamang bilang iyong daluyan ang iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ang katwiran mo ang mahayag, hindi po ang aking buhay. Salamat po, Panginoon, at wag mong hayaan ang tagumpay ang namang gawa ng kaaway ngayong tanghali. Kundi bigyan po kami ng isang matagumpay na gawain. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapo na kayo lahat, mga kapatid. Kanina sa ating Sunday School ay ating napag-aralan, o inyong napag-aralan, yung ano yung dapat ihahanda o mga ihahanda habang tayo ay nasa buhay na ito, habang tayo ay nasa mundong ito. Sapagkat tunay nga naman bilang estudyante, bago kayo umalis ay meron kayong mga paghahandang ginagawa. Sa mga nagtatrabaho, meron din kayong paghahandang ginagawa. O ano man ang ating katungkulan, ano man ang ating gampanin sa buhay na ito, tayo ay mayroong pinaghahandaan, lalo tigit bilang isang Kristiyano. Pero nagtaka lang ako kasi walang nagsagot ni isa man na may nagsabi na naghahanda kami ng baon, naghahanda kami ng pamasahe, naghahanda kami ng kailanganin namin na material sa school, sa trabaho. Pero wala akong narinig na nagsabing naghahanda kami ng aming sarili para sa disgrasya na pwedeng mangyari. Ibig sabihin, wala nagsabi na nagpipray muna ako bago ako umalis. Amen. Wala akong narinig kanina na ganon. Amen. Kahit hindi naka-record yun, mga kapatid, alam natin, wala nagsabi nun. So may nananalangin pa ba sa atin bago tayo umalis ng bahay? O ba ito nagsabi? Gaano po katotoo yun? Mari siguro may iba na nananalangin pa, but most of us hindi na. Amen? Believe na lang siguro tayo sa sarili nating nakayahan. Ingatan naman tayo ng Panginoon. Nabanggitin kanina na yung payong. Amen? Nanalangin. Hindi na nagdala ng payong. Ganun ba yung pananampalataya? I believe hindi. Hindi ganun yung pananampalataya. Oo, nag-pray ka sa Panginoon. Hindi naman to sa pag-aatake sa nagturo kanina. Just for clarification lang. Ayoko lang magsalita kanina eh. So sabi ko sa time na lang ng preaching. Gusto kong ituwid yung ganong paniniwala. Oo, nag-pray ka. Hindi umulan. Pero may law of nature eh. May batas sa kalikasan. Uulan at uulan kahit nanalangin ka. Kaya kailangan may payong kang paghahanda. Amen? Sana yung nag-Sunday school kanina? Nahiya ka. At bilang tayo nagtuturo ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang po tayo gumagamit ng sarili nating pangunawa. Based tayo dapat sa Scripture. Basihan natin ang salita ng ating Panginoon. And yung ating spiritual na gana, dito nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Sa katunayan, ang sabi ng Mateo, Kapitulo 4, talatang 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gustong ipaunawa ng Diyos, meron tayong katawan at meron din tayong spiritual na pangangailangan. Ngayon, kanina yung katawan natin bago pumunta ng church, kumain ng pagkain. Pero ngayon, kakain tayo ng pagkain spiritual. Amen. So dapat hindi lang sa sekular na buhay naghahanda, hindi lamang sa pag-aaral naghahanda, hindi lamang sa pagtatrabaho naghahanda, kundi sa spiritual nating buhay, yun ang ating paghahandaan. Kasi nabubuhay tayo hindi sa buhay lang na ito, sa buhay natin sa ating Panginoon. Sa 5:15 na 2 Korinto, sabi ni Apostle Pablo, tayo ay dating patay. O tayo binuhay ng ating Panginoon. Namatay siya para sa atin. Upang ang mga nabubuhay ngayon, ang sabi niya, ay hindi mabuhay sa kanilang sarili, kundi sa Kanya
na namatay para sa kanila. Ibig sabihin, nabubuhay tayo hindi na sa buhay na ito, kundi sa ating Panginoon. Dati tayo patay sa kasalanan, binuhay lang tayo ng dugo at biyaya ng ating Panginoon. Kaya ikaw at ako ngayon ay malayang nakakapaglingkod, hindi na alipin ang kasalanan dahil sa ating Panginoon. Kaya wala akong makitang dahilan para hindi natin pasalamatan ang Diyos, para hindi natin purihin ang Diyos ng totoo sa ating buhay, para hindi natin seryosohin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ngayon ang Diyos hindi nagkulang sa buhay natin. Oo, may mga sakit pero pinagaling tayo ng Panginoon. May mga problema pero binigyan tayo ng solusyon ng Diyos. May mga pinagdaanan tayo pero pinagtagumpay tayo ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa kanyang biyaya. At kung hindi nyo ito nakikita mga kapatid, hallelujah, ito ay napaka-evident po sa buhay natin. Yung buhay natin ngayon na tayo ay malakas, yung buhay natin ngayon na tayo ay masigla, na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, ay isang matibay na rason at dahilan yun para purihin natin at sambahin natin ang ating Panginoon. Yan people, kamusta po ang inyong gana sa paglilingkod sa Panginoon? Mga tatay, kamusta po ang inyong gana sa paglilingkod sa Panginoon? Ginaganahan pa po ba kayo maglingkod? Mga magulang natin, mga nanay, ginaganahan pa po ba kayo maglingkod sa Panginoon? Natuwa ako mga kapatid. Kanina nasa lubong ko yan si sister diyan sa kanto. Hindi ko alam yung kanyang pangalan, pero nung nakita kami, tinanong ko siya, bago kang kapatiran? Ang sabi niya sa akin, Pastor, dati akong na-backslide. Sabi ko, wag mo nang isipin yung dati mong kalagayan, ang mahalaga nakapagbalik loob ka sa Panginoon. Medyo parang tumutulo na nga lang yung luha niya, umalis na lang siya bigla, mga kapatid. Ang sabi niya sa akin, nagkasakit ako, Pastor, at dahil doon ako ay bumalik sa Panginoon. Hindi dahil sa iyong sarili, kapatid, may kalooban ng Panginoon na ikaw ay bumalik sa paglilingkod. Ginamit lang ng Diyos marahil yung sakit mo, pero gusto ng Diyos magpatuloy ka. And salamat sa Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko sa Diyos, makita kita uli. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod natin sa lugar na ito, mga kapatid. Tingnan niyo po ang inyong bilang. Tingnan niyo po ang inyong katabi. Mga nasa harap, tingin sa likod. Mga nasa likod, tingin sa harap. Estimation natin, ilan kayo dito ngayon? 30? Pwede. Kasama na kami ni Pastor Boy. 30? Masaya kayo na ganito ang bilang nyo every Sunday? Sa mga people, masaya kayo? Mukhang masaya ta si Lenlen, nakangiti si Lenlen. Sa mga nanay, masaya po kayo na ganito bilang nyo? Sa mga tatay, abay, mas lalo ako kung tatanungin nyo kung hindi ako masaya. Kung ako ang pastor dito, hindi ako masaya na ganito ang magiging bilang ng aking mga kapatiran. Oo, may iba ng hina sa pananampalataya. Oo, may iba, may mga sakit at may mga karamdaman na hindi na makapag-church. Maaaring ang iba ay may mga rason na sa kanilang buhay at hindi na sila nakapaglingkod sa ating Panginoon. Maaaring natisod ang iba ng iglesyang ito. Maaaring ang iba nagdamdam kasi hindi nabibisita. Maaaring iba ay nagdamdam dahil hindi man lang na pagmamalasakitan ng pamunuan ng mga kapatiran. Pero pakaisipin niyo mabuti, buksan niyo lang ang inyong isipan, mga kapatid. Realization lang ito. Buksan niyo lang ang inyong isipan. Maaaring hindi rin sila ang problema, baka kayo rin. Baka dahil wala na silang gana ay dahil hindi nabigyan ng panahon. Hindi naging pagpapala sa kanila ang gawain ng Diyos. Hindi naging pagpapala sa kanila ang iglesia ng ating Panginoon. Kasi ako naniniwala, mga kapatid, hanggat ang iglesia ay nagiging pagpapala, masaya ang iglesia, nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Hindi malabong mangyari umunlad at lumago ang gawain ng Diyos habang nagpapatuloy. Kaya ang sabi ni Propeta Haggai, consider your ways. Ang sabi niya sa nation ng Israel, gunitain ninyo ang inyong mga lakad, alalahanin ninyo ang inyong mga nakalipas na takbuhin, ang inyong mga nakalipas na lakad, baka mayroong pagkukulang, baka mayroong pagkakamali. At ngayon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ibalik natin yung gana natin. Kasi kung hindi magkakaroon ng gana ang lahat sa paglilingkod sa Panginoon, hindi kayo padagdag, paunti kayo ng paunti. Hindi ako nagbibigay ng isang judgment sa iglesia ito. Nagbibigay ako ng encouragement na napaka-alarming ng nangyayari ngayon sa iglesia.
Hindi biro mga kapatid ang paunti ng paunti. Ibig sabihin may problema. May kailangang ayusin. May kailangang planuhin. May kailangang pag-usapan yung anak ng pastor sa kanyang mga magulang. Yung kanyang mga kapatiran sa kanyang pastor. Lahat magpaplano. Lahat mag-uusap. Kaya nga sa Dagmay, hindi lang akong kumikilos. Inaatangan ko ang mga kananayan, may mga leader sila. Ang mga tatay, may leader sila. Meron kaming evaluation every month. Kamusta ang gawain ito? Kamusta ang gawain ito? Kamusta kayo dito? Nagagawa ba ang bagay na ito? Merong pag-uusap palagi, merong komunikasyon. Amen. Hindi ko alam kung ba't kayo tahimik. Hallelujah. Diyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Kailangan natin mabanggit ang bagay na ito, hallelujah, sapagkat tayo ay nasa huling araw na at kinakailangan ang gana sa paglilingkod sa ating Panginoon ay manatili at kinakailangan na habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, nananatili yung init ng ating pananampalataya. Maaring ilan dito matatagal na naglilingkod, pero meron din kayong mga matatagal na naglilingkod na kasama sa ibang iglesia. Pero may ilan na kahit matagal na naglilingkod, ganado pa rin sa paglilingkod. Hindi kasi sukatan yung haba ng paglilingkod para masabi mong nauumay ka na. Hindi sukatan din yung bago ka pala naglilingkod para masabi mong nauumay ka na. Kahit konting panahon pa lamang ang na-expend mong time sa paglilingkod sa Panginoon, o kahit mahaba na, kung talagang ikaw ay motivated, kung talagang ikaw ay excited, at kung talagang ikaw ay may gana sa paglilingkod sa Panginoon, gaganahan ka. Pero kung gano'n ang kalagayan, mayroong mali na kailangan nating itama. At mayroong kulang na kailangan nating sapatan sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Church, alam niyo naman po siguro, tinutulungan kayo ng ibang church. Amen. Tinutulungan kayo ng ibang iglesia sa ikalalagok ng inyong pananampalataya. Para ang inyong gana ay hindi mawala, kundi manatili at patuloy na mabuhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Pero sila ay agapay lang. Kayo talaga ang magbibigay ng kaganapan nito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang iglesia ito mismo ang kikilos. Ang iglesia mismo ito, mga kapatid, ang patuloy na magbibigay ng kahalagahan. Amen ay? Tama po. Ang iglesia ito, kayo po mismo ang kikilos. Aagapay lang ang iba. Aalalay lang ang iba. Amen. Pagtanong ang katabi, kamusta ka? Pati pagtanong na lang, nahiya ko eh. Kamusta? Kamusta ang ating gana, mga kapatid, sa ating Panginoon? Nakakain pa ba tayo ng maayos sa ating spiritual na buhay? Kasi magkakaroon ng gana ang isang katawan kapag maayos yung sustansyang nakukuha sa pagkain. Pag malamang sa malamang ang araw-araw mo na ulam ay toyo, mantika, walang sustansya doon. Amen? Kasi hindi disenyo ang toyo para ulamin araw-araw. Hindi disenyo ang magic sarap para ulamin araw-araw. Hindi disenyo ang bedsheet para ulamin araw-araw. Ito'y sangkap lang sa pagkain para magkaroon ng lasa. Kasi kung araw-araw kakainin mo bedsheet, rurupok yung tuhod mo. Kung toyo araw-araw ang kakainin mo, manghihina ang katawan mo kasi wala siyang sapat na nutrisyon at sustansya. Amen? Kaya nga, para magkaroon kayo ng gana, kailangan may vitamina. Amen? Para magkaroon ng gana, kailangan may vitamins. Kaya nga ang bata may food supplement. Para yung kulang na sustansya na nakukuha niya sa pagkain, makuha niya sa vitamins. Yung vitamins ang magsusupply ng supplement. Siya yung magsusupplement ng sustansya na kulang sa kanyang nakakain. Kaya may mga batang ganado kumain. Kaya kahit patatanda na tayo, mga kapatid, ganado tayong kumain kapag tayo ay naka-vitamins. Amen? Tanungin natin, masarap ba ang pagkain sa Diyos? Kung naniniwala kayo, taas ang kamay.
Masarap. Mga young people, masarap ang pagkain sa Diyos. Mga tatay, masarap po ang pagkain sa Diyos. Mga nanay, masarap po ang pagkain sa Diyos. Ba't ayaw niyong kumain minsan? Ba't parang nananawa na? Masarap pala. Ba't parang ayaw nang kumain? Hallelujah. Di ba, alam ko pag masarap, gagano ka dapat. Hallelujah. Maaring may kulang. Maaring may mali. Alam ko kilala niyo si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan na Hebreo. Si Mesak, Sadrak at Abednego, mga kapatid. Sila ay mga Hudyo sa lahi. Ngunit ang bansang Israel ay nasakop ng Babylonia dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. Sila ay nasakop ng almost 70 years. Alam na pagkakasakop. At ang Babylonia, dahil nasakop nilang Israel, pumili sila ng mga matatalinong lalaki para kanilang kunin para ang bansa nila ipagyamanin. At isa doon sa nakuha si Mesak, Sadrak at Abednego kasama si Daniel. Ang layunin ng Babylonia, sila ay turuan na palitan yung kanilang pananalita, palitan yung kanilang pananamit, palitan yung kanilang ugali at kanilang karakter. Pero hindi pumayag si Mesak, Sadrak at Abednego kasama si Daniel na palitan nila yung kanilang identity. Kasi ang identity nila na kumikilala lamang sila sa iisang Diyos at hindi sila kumakain ng karumal-dumal na pagkain bilang mga Hudyo. Hindi sila pumayag hanggang sa dumating yung punto na sila ay ites ng Babylonia. Si Daniel ay tines na kinakailangan hindi pwede mag-pray sa kanyang Diyos. Kasi pag nag-pray siya, ihulog siya sa kulungan ng mga leon. Si Mesak, Sadrak at Abednego naman, pag hindi sumamba sa rebultong pinagawa ni Nebuchadnezzar, ihahagi sa hurno na nagliliyak. Tingnan nyo mga kapatid kung gaano kadelikado yung punishment sa kanila. Gaano kadelikado mga kapatid yung naghihintay na parusa sa kanila. Pero hindi sila yumukod. Hindi siya huminto sa panalangin. Kasi para sa Kanya, sapat ang Diyos para sambahin namin. Sapat ang Diyos para purihin namin. Sapat ang Diyos para paglingkuran. Amen. Amen? Hindi sila nag-bow down. Ni yumukod man ang bahagya, hindi sila lumuhod. Ang sabi pa nga nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos na aming pinaglilingkuran, o mahal na hari, dapat mong maalaman, hindi kami luluhod sa rebulto na iyong ginawa. Amen. Amen. Mag-ingat tayo sa mga Babylonia natin sa buhay. Especially yung people, maraming inaalok na Babylonia ang mundo. Palitan mo yung lifestyle mo. Iksian mo naman yung ng konti yung pananamit mo, masyado kang manang. Masyado kang baduy. Baguhin mo yung pananalita mo, lagyan mo ng konting mura, lagyan mo ng konting masakit na salita. Ito yung fashion, ito yung viral ngayon. Pero mag-ingat kayo, hindi lahat ng viral ay maganda sa paningin ng Panginoon. Hindi porket maganda yung inaalok nila, maganda sa paningin ng Diyos. Hindi porket tama yung inaalok nila, tama sa harapan ng Panginoon. Amen. Ipagpatuloy pa rin natin yung pananamit natin na may kabanalan. Ipagpatuloy pa rin natin kagaya kayo sa Sunday School, yung kapuri-puring buhay. Na yung buhay na nakalulugod sa paningin ng tao at buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Hindi tayo mga Pentecostal, tayo pa yung number 1 na chismoso at chismosa. Hindi yung tayo pa yung mga Pentecostal na naturingan, tayo pa yung judgmental. Hindi ganon mga kapatid. Ang nais ng Panginoon. Kailangan makita sa buhay natin na totoo na mahirap ito gawin. Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin ito mga kapatid. At kailangan natin itong pagsikapan sa atin pong buhay. Amen? Amen. So huwag kang papayag na baguhin ka ng mga Babylonia sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na mawala ang iyong appetite. Huwag mong hayaan na mawala ang iyong gana sa ating Panginoon. Tatanggalin man ng diablo yung mga bagay na nilagay ng Diyos sa ating buhay. Pero huwag kang papayag na magtagumpay ang gawa ng kaaway. Ano sabi niya, Apostol Santiago? Pasakop kayo sa Diyos.
Hallelujah. Pasakop kayo sa Diyos. Layuan ninyo ang dyablo at siya'y tatakas sa inyo. Ganun yung katwiran ng ating Panginoon, na kapag tayo ay mayroong submission sa authority ng Panginoon, kapag mayroon tayo submission, hallelujah, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi magtatagumpay sa buhay natin anumang taktika ng kaaway. Hindi magtatagumpay anumang sasabihin ng ibang tao sa atin. Hindi magtatagumpay anumang sasabihin ng ibang bagay sa atin, kundi maniniwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen mga kapatid. Para paunti atake ng paunti. Hallelujah. Okay lang po ba? Parang wala kayong imik. Hindi ko alam kung ganito rin po kayo kapag pagkalinggo. Pero usually kung ano yung nakikita ng nag-rotation, ano yung nadatnan niyang venue, ano yung nadatnan niyang atmosphere, ako naniniwala, ganun din kayo pag wala ng rotation. Ako naniniwala. Bakit? Hirap tanggalin sa sarili yun kapag hindi ikaw yun. Pero sige lang, mapapatuloy tayo mga kapatid. Kasi ako naniniwala, merong isa o dalawa dito na gustong makinig. Merong isa o dalawa dito interesadong lumalim sa paglilingkod sa Panginoon. So kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin magpadayo, ika nga. Amen? Pwede ba din palakapalang Panginoon, napakatahimik talaga. Kaya na kayo, hindi ako sanay sa ganitong mga pwede na tahimik talaga eh. Ang gusto kasi natin mga kapatid, yung talagang interactive. Hallelujah, yung nakikinig. Para alam natin kung meron siya natututunan at meron natin sa kanya yung bagay na yun. Pero mahirap talaga baguhin pag nakasanayan na. Alam ko, naniniwala ako mga kapatid na sa tulong ng ating Panginoon, nakakagana pa rin ang kabanalan. Nakakagana pa rin yung katwiran ng Diyos. Nakakagana pa rin yung kabanalan sa ating Panginoon. Hindi nakakaumay gawin yung katwiran ng Diyos. Maliban na lang kung wala ka ng gana. Ingatan niyo mabuti mga kapatid na mawalan kayo ng gana sa paglilingkod sa ating Panginoon. Una, hindi ka lang muna papasimbahin ng isang linggo, ng kaaway. Hanggang sa dumating yan, hindi ka na taga magsisimba. Unti-unti ka nang mawawalan ng gana. Tatanggalin niya muna yung prayer life mo, tatanggalin niya muna yung pagbabasa mo ng Biblia, alisin niya yung attention mo doon, alisin niya yung focus mo doon, hanggang sa matamlayan ka na sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa hindi ka na talaga magpatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon. O, nagpapagamit ka pa. Kumakanta ka, pero kumakanta ka na lang, wala na sa puso sa Panginoon. Tumutugtog ka. Pero wala na yung puso mo sa Panginoon, parang pilitan ka na lang, tumugtog, pilitan ka na lang magpagamit sa Panginoon, wala na yung galak, wala na yung sigla. Bakit? Wala na ang gana. Kaya tuloy mararamdaman sa kongregasyon yung hindi kalakasan, kahinaan. Ang mararamdaman sa kongregasyon, hindi yung kalakasan, yung kahinaan. Na kahit meron tayong gawain, hindi lahat na bless. Bakos lalo pang na-stress. Linggo naman ang gawain. Nandiyan naman ang presensya ng Panginoon. May praise and worship naman, pero hindi na bless. Bakit? Mayroon ngang mali. Hindi na ganado. Kaya kahit napakaganda ng tugtugan, kahit magaling pa ang musician, kahit mag-practice pa ng ilang beses, kung hindi na ganado ang puso sa Panginoon, wala nang mangyayari dyan. Ikaw at ang Diyos ang magtutulungan para maibalik yun. Ikaw at ang Diyos ang magtutulungan para manatili yung apoy, yung init ng paglilingkod mo na kahit ikaw ay may problema, may pinagdadaanan, hindi mahahalata sa iyo na malungkot ka, hindi mahahalata sa iyo na may pinagdadaanan ka, kundi ang masasabi sa buhay mo, purihin ang Diyos sa buhay mo dahil isa kang kalakasan sa paglilingkod ko. Hindi mangyayari na ikaw ay makatisura ng iba, kundi ikaw ay magiging pagpapala sa kanila. Amen. Ganun yun mga kapatid. Hindi lang tayo ang may pinagdadaanan. Kahit may mga ibang tumatayo dito, may mga pinagdadaanan din yan mga kapatid. May iba't ibang pasanin yan sa bawat buhay, sa bawat ministeryo, sa bawat pamilya na meron sila, may pinagdadaanan yun. At maaari ako din, meron din ako pinagdadaanan, pero hindi natin pwedeng ipakita. Hindi natin pwedeng ilantan sa church na nangihina ako. Kasi ang habol natin dito, maging kalakasan tayo. Amen. Maging daluyan tayo ng pag-asa, maging daluyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Amen.
Kaya hindi po pwedeng manaig yung bagay na yun. Kaya nga, di ba, bago mag-start ang gawain ng ating Panginoon, meron tayong devotion. Hindi ko alam kung meron kayong ganong gawain, mga kapatid, pero di ba, bago magsimula, ay halos lahat ng church natin dito sa District 1 and District 2, bago magsimula ang gawain ng Panginoon, meron mo ng devotion. Sama-samang lalapit ang lahat. Gagamitin ka man o hindi, mananalangin ka sa Panginoon, lalapit ka sa Diyos, hihingin mo yung kalakasan. Bakit? Through devotion, doon mo aalisin sa Diyos yung kalungkutan, doon mo aalisin yung kabigatan, doon mo aalisin yung kahinaan na meron ka sa buhay mo. Amen. Kahit may devotion, kung hindi ka naman lumalapit sa Panginoon, walang mangyayari talaga. Kaya nga, devote. Ilalapit mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. Pero anong mangyayari kung walang presensya ng Diyos kahit may devotion? Hindi talaga gaganahan ng Kristiyanong maglingkod sa Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, mga young people, pinag-iingat ko po kayo. Dahil ngayon, napakatindi ng pag-uusig ng kaaway. Pananampalataya natin ang kinukuha. Pananampalataya natin ang kanilang target, ang kanyang target. Oo, hindi. Oo, papayagan ka niya na magsimba ka pa. Hindi kanya tututulang mag-tithes. Hindi kanya tututulang mag-offering. Kasi matanggal niya lang yung pananampalataya at bilig mo sa Diyos. Okay na siya. Kasi pag nawala na yung gana at galak mo sa Panginoon, unti-unti na lang yan, aagot ka na. Feeling mo yung Sunday hindi na ganado, feeling mo yung Sunday hindi na inspirado, feeling mo yung Sunday hindi na ganun ka-motivated, kaya aagot ka na. Rason mo lang na meron kang problema, rason mo lang na meron kang pinagdadaanan, pero ang totoo, hindi ka na ganado. Ang totoo, wala ka ng gana. Ang totoo, wala ka ng galak sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magrarason ka na lang para i-justify yung iyong pagkukulang. Magrarason ka na lang para i-justify mo yung iyong pagkakamali. Pero ang totoo doon, alam ng Diyos, nakita yung puso mo, wala ka ng gana, wala ka ng galak. Kaya liban, paalalahanan ka ng Diyos. Hallelujah, bago ka lang magbabalik loob, doon ka lang magpapatuloy, doon ka lang hihingi ng tawad sa Panginoon, Lord, nagkamali pala ako. Kaya nga salamat sa Panginoon, may mga ginagamit siyang paraan sa buhay natin para ibalik yung gana sa buhay natin. Alam niyo yung mga pagsubok sa buhay, yung mga problema, i-disenyo ng Diyos para ipaalala sa atin, anak, napakalayo mo na. Oo, nagsisimba ka pa, pero ang puso mo napakalayo na sa akin. Kaya pakaingatan natin mga kapatid. Yung mga problema sa buhay natin, pag-aralan natin, hindi lahat ng problema sa buhay natin mga kapatid ay dahil intensyon ng Diyos. May ibang problema kagagawan mo. Kaya ka nandyan. Pero gagamitin pa rin yan ng Diyos, ganun siya kabuti. Ang sabi ng 8:28 ng Romans, ang lahat ng bagay magkakalakip-lakip, pinagsasama-sama ng Diyos para gawing mabuti sa buhay mo. Kahit ikaw nang hina, kahit ikaw ay nawala, kahit ikaw ay nagkamali, gagawin ng Diyos na mabuti pa rin yung bagay na yon para magtamo ng mabuting bagay sa buhay mo, para ikaw ay magpatuloy. Ikaw ay patuloy na maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ganun siya kabuti. Ikaw na yung nagkamali, ikaw na yung nagkasala, ikaw na yung nagkulang, pero gagamitin niya pa rin na mabuting bagay. Wow! Napakadakila ng Panginoon. Kaya huwag tayo magdadamdam sa Diyos kung mayroon mga problemang dumating. Huwag tayo magdadamdam sa Diyos kung may mga pagsubok man na dumating. Hallelujah! Maaring meron kang ginagawa kasing mali o meron kang ginagawang tama at gusto ng Diyos, i-align ka sa kanyang kalooban. Amen. Huwag tayo magdamdam, huwag tayo magalit sa Panginoon. Kasi tayo lang naman ang nakakalimos sa Diyos. Tayo lang naman ang nagpapabaya sa Diyos. Tayo lang naman ang umiiwan sa Diyos. Hindi siya. Hindi siya. Kailanman ay hindi. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga may pagsubok sa ating pananampalataya. Patunay yun, naaalala pa rin tayo ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ibalik tayo. Naalala niyo alibugang anak? Naalala niyo alibugang anak, mga people? Yung alibugang anak, yung naglayas? Amen. Kailan na-realize ng anak na bumalik? Nung wala na.
Nung wala na siyang pera, nung wala na siyang kayamanan, doon niya na-realize, kailangan ko nang bumalik. Kasi minsan hindi ka matatauhan o hindi ka mawawalan. Niloloob ng Diyos mawalan ka para matauhan ka. Niloloob ng Diyos matauhan tayo para maisip natin yung focus ko ba nasa Panginoon pa? Yung puso ko ba nasa Panginoon pa? Baka nasa trabaho na. Baka nasa pag-aaral ko na. Nakalimutan ko na ang Panginoon. Kaya sabi ko, pag-aralan natin mabuti. Hindi lahat ng problema, intensyon ng Diyos. Kasi may mga problemang galing din sa ating sariling desisyon. Mayroon tayong kinalaman doon. Walang kinalaman madalas ang paano sa mga problema natin. Tayo madalas ang gumagawa ng sarili nating problema. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Alam mo nang hindi tama, gagawin mo pa. Hindi mo dapat sabihin, sasabihin mo pa. Hindi mo dapat gawin, gagawin mo pa. Nagka-problema ka tuloy. Pero ganun pa rin mapit ang kabutihan ng Diyos. Gagamitin niya pa rin yan kasi hindi kalooban ng Diyos na hindi ka magpatuloy. Kalooban ng Diyos magpatuloy ka. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maligtas. Pero nasa iyong kamay yun. Nasa ating kamay yun, mga kapatid, yung people, mga nanay, mga tatay, nasa ating kamay yun. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, 2 silang Pilipos, hallelujah, lubusin ninyo, yamang hindi nyo na ako kasama, ay lubusin ninyo ang inyong sariling pagkaligtas. Amen. Sariling pagkaligtas. Work out your own salvation. Oo, may pastor tayo, pero ikaw talaga ang patuloy na gagawa niyan. Amen. May manggagawa tayo, pero ikaw talaga ang gagawa niyan sa buhay mo, kapatid. Aalalay lang ang inyong pastor. Aalalay lang ang likod ng Diyos. Pero ikaw talaga ang gagawa ng kabuuan. Kaya bago ka manghina, tanangin mo muna ang sarili mo. Bakit ka nga ba nanghina? At bago ka mawala sa paglilingkod sa Diyos, tanungin mo muna ang sarili mo, bakit ka nawala? Baka may pagkukulang na. Baka meron nang hindi nagawa, kaya ka nawala. Kasi naniniwala tayo, mga kapatid, oo, ang kahinaan ay realidad. Nararanasan ang buhay natin, kahit pastor ka o hindi, mataas man ang katungkulan mo sa gobyerno o hindi, Kristiyano ka man na naglilingkod sa Panginoon sa may mataas na posisyon o hindi, ang kahinaan ay realidad na nararanasan ng tao. Pero kailanman ang kahinaan hindi magiging mentalidad dapat ang totoong Kristiyano. Hindi niya iisipin sumuko na lang ako. Hindi niya iisipin tumalikod na lang ako. Hindi niya iisipin magpabayad na lang ako. Hindi. Mananaig pa rin sa puso niya, magpatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? May Espiritu Santo nagbibigay sa kanya ng gana at lakas. That's why hindi kayo lalakas, mga kapatid, hallelujah, kung wala ang Espiritu Santo, kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Kung kakapit ka lang sa iyong finances, kung kakapit ka lang sa iyong trabaho, kung kakapit ka lang sa iyong pinag-aralan, hindi ka tatatag dyan, hindi ka titibay. Amen. Kailangan mo ang Holy Ghost ng Panginoon. Kung inyo mapapansin, pag-aralan yung Book of Acts, mula ng chapter 2 na sila'y nabautismo sa Espiritu Santo sa apoy ng Espiritu Santo hanggang verse 12, yun yung mga nagpatibay sa kanila, yung presensya ng Diyos, yung Espiritu Santo ng Panginoon. Para kahit hindi ka nabibisita, magsisimba ka pa rin. Para kahit hindi ka nadalaw, magbibisita ka pa, magsisimba ka pa rin. Bakit? Kasi meron kang Espiritu Santo ng Diyos. Ang paglilingkod mo hindi nakasalalay sa iyong katabi, sa iyong kapwa, kundi sa Diyos. Amen. Ganong kahalaga na bawat isa sa atin, matanggap natin ang presensya ng Diyos. Marinyo tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kasi kahit kaming pastor, meron talaga kaming pagkukulang. Hindi namin kayo lahat mabisita talaga sa isang sundo lang, sa isang bisita lang. At kung magdadamdam kayo sa amin, mga kapatid, sana naman po iunawaan nyo yung aming kalagayan. Meron din tayong mga tungkulin. Ang inyong pastor ay meron din tungkulin, may karamdaman. Amen. Unawain natin ang kalagayan. At magpatuloy tayo kahit ano man ang mangyari. Sis, hindi ka man suportahan ng iglesyang ito, magpatuloy ka. Amen.
Mga kapatid, hindi man kayo suportahan ng iglesyang ito, magpatuloy kayo. Bakit? Sa Diyos kayo naglilingkod. Si Kristo nagbigay sa inyo ng kalagtasan. Si Kristo ang namatay para sa inyo. At si Kristo ang tutubos sa inyo, hindi ang church na ito. Ginagamit natin ng Diyos para sa fellowship. Pero ililigtas tayo ng Diyos through relationship sa atin at sa Diyos. Itong iglesia na ito, yes, kailangan natin ito. Kailangan natin mag-gather. 10:25 ng Hebreo. Hindi natin kailangan kalimutan. Kailangan natin mag-gather. Pero hindi talaga ito ang magliligtas sa atin dito building na to. Si Jesus Christ na tinanggap natin. Amen. Ito ay venue lamang para sa ating mananampalataya. Para tayo ay magsalo-salo ng pagkain. Para tayo ay lumakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Dalayan ko sa Panginoon, mga kapatid, na magkaroon kayo ng patuloy na gana sa ating Panginoon. Pinagpipray ng pamunuan ang iglesyang ito. Alam nyo yan. Tinutulungan ng pamunuan ang iglesyang ito. Alam nyo yan. Pero please, tulungan nyo rin ang sarili nyo. Mga anak, tulungan nyo ang ministeryo ng inyong magulang. Oo, may mga trabaho na kayo, may mga pamilya na kayo. So tandaan nyo, bago kayo nagkapamilya, ito ang una nyong naging buhay. Amen? Ito ang tumaguyod sa inyo. Kaya ako hindi ko magawang kalimutan ang gawain ng Panginoon kasi dito kami nabuhay. Ito yung nagpamulat sa amin ng katwiran ng Diyos. Tapos kung kakalimutan ko lang, kung papabayaan ko lang, na meron naman ako magagawa, na meron naman ako maiaambag, pero hindi ko ginagawa, napakasakit sa kalooban ko. Napakasakit sa kalooban ko. Kahit bilang mga kapatiran, na alam mo may magagawa ka sa paglago ng gawain ng Panginoon, iambag mo. Amen. Dahil naniniwala ako mga kapatid, tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod na to kasi may layunin ng Panginoon. May gustong ipagawa ang Panginoon sa buhay mo. Sa buhay niyo bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Pastor, paano ba kami lalakas? Paano ba kami titibay, Pastor? Actually, hindi nyo kailangan ng alalay. Ang susi nasa inyo rin mismo. Hindi kayo kulang, may pastor kayo. May instrument kayo. Panggana sa praise and worship. May mga upuan kayo nagagamit para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi kayo kulang sa iglesia ito. Nandito rin mismo yung susi. Planuhin lang ng maayos at mabuti. Pagtulungan lang. Pagkaisahan lang. Amen? Nasa inyo ang susi, church. Tandaan nyo, ulitin ko. Nasa inyo yung susi. Wala sa iba. Hindi sa bukana ang susi. Wala sa bahay yung susi. Nasa inyo. Kayo yung susi. Kayo yung gagamitin ng Diyos para lumago ang gawain ng Panginoon. Ibalik lang yung gana. Ibalik lang yung gana. Ako naniniwala, hindi kayo ganito nung kayo ay unang tumanggap. Masaya kayo noon. Ganado kayo noon. Hindi kayo ganyan nung una kayo tumanggap. May galak sa inyong puso. Excited kayo magsimba. Iba ka pa nga dito mga kapatid, nauuna pa eh. Hindi na nalilate. Amen? Lalo na ng panahon ni Tatay Jesus. Marami pang kapatiran. Lumaglago ang gawain ng Panginoon. Pero dahil si Tatay Jesus ay kinuha na ng ating Panginoon. Ano ang ating magiging plano sa buhay natin? Magpatuloy tayo. Hindi lang basta pumunta ng church, kundi yung puso talaga sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Mararamdaman mo na pinagpala ka ng Diyos, mararamdaman mo talagang ikaw ay nabago ng Panginoon, mararamdaman na ikaw ay tumitibay sa pananampalataya, na ikaw ay inspired sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka malungkot, hindi ka matamlay, kundi ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Lord, salamat, hallelujah, pinalakas mo kami. Amen. Pero mangyayari lang yun kapag may gana ka pa. Kapag may gana ka pa. Pag wala ka ng gana, kahit ano pang sabihin namin dito,
Kahit pastor niyo pa mangaral ng mga bagay na ito, wala nang mangyayari. Bakit? Wala ka ng gana. Di ba kahit sa ating tao sa tao, pakainin tayo ng gustong pagkain, kahit masarap na pagkain, kung ayaw natin kumain, walang magagawa. Amen. Amen? Kahit gaano kasarap ng pagkain, kahit magulang mo pa yung nagluto, pag ayaw mong kumain, wala talaga sila magagawa. Kasi ayaw mo nga kumain. Same din sa ating paglilingkod. Kahit sarapan pa ng pastor yung praise and worship. Kahit sarapan pa ng pastor yung mensahe. Kahit mag-imbita pa kayo ng pinakamahusay na pastor sa ibang bansa. Kahit dumalo pa kayo ng mga conferences, kung wala ng gana, wala talaga mangyayari. Nasa inyo ang susi. Nasa inyo yung pagbabalik ng gana. Gusto, paano ba kami gagana? Paano ba kami lalakas? Paano ba kami titibay? Paano kami babalik sa dati? Ano sabi niya yung ating Panginoon sa Revelation chapter 2? Revelation chapter 3? Sabi niya sa Sardes, ibalik mo ang dati mong ginagawa. Ibalik mo yung dati mong ginagawa. Yung prayer life mo, buhayin mo ulit yun. Yung gana mo sa pagbabasay-sata ng ating Panginoon. Yung malalim mong paglilingkod sa Panginoon, yung pag-iyak mo sa Panginoon, kahit nasa kwarto ka, kahit nasa bahay ka, ibalik mo yun. Yung intimate na relationship sa ating Panginoon, ibalik mo yun. Kasi pag wala na yung talagang hindi ka gaganahan. At unti-unti kang mananamlay sa gawain ng Panginoon. Napipil ko itong batang ito, interesado ito eh. Alagaan niyo ito mga kapatid. Nadidiscern ko sa kanya, interesado itong batang ito. Magpatuloy ka sa Panginoon kapatid. Kahit ano man ang mangyari sa church na ito. Suportahan ka man o hindi, magpatuloy ka. Si Jesucristo ang pinaglingkuran mo. Hindi ang iglesia ito. Mga young people, mga nanay, mga tatay, dumating man ang panahon, subukin tayo ng Diyos. Magpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pastor, wala na kayong maasahan. Sige lang. Magpatuloy ka. Yung buhay mo na binago ng Diyos at tinawag ng Panginoon sa paglilingkod na ito, ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo. Okay, Panginoon ng loob, kung konti lang kayo, maging hamon sa inyo to na maghayo sa labas, bumisita, at patuloy na kumbisiin ulit yung mga dating mananampalataya para maibalik sa Panginoon. Kaya nga may church para sa kanila. Kasi kayo yung mamamagitan sa Diyos para sa kanila. Kayo yung mananalangin para sa kanila. Kayo yung mag-aayuno para sa kanila. Magsasakripisyo tayo para sa kanila. Bakit? Ano may tendency pag lumabas tayo sa labas? Sabi ng ibang tao, hayo kayo ng hayo. Yung mga nasa loob nga, hindi nyo mapabalik. Tama? Tama po? Hello po? Tama? Ba, lalabas kayo? Uy, simba ka, Brad. Ating ka ng gawain ng Panginoon. Pwede mo sabi sila, sige, pero sa puso nila, sa isip nila, yung mga nasa loob ka natin, hindi nyo mapabalik. Hello? Kami pa kaya? Hindi sila mainiwala. Bakit? May kulang na eh. May mali na kagad nung una pa lang. Higit sa lahat, maging pagpapala ang iglesyang ito. Kasi kung hindi naging pagpapala ang iglesyang ito at hindi magiging pagpapala ang iglesyang ito, mahirapan kayo makakumbis yung tao. Ganun kahigpit ang ginagawa natin dito. Hindi to biro. Kaya yung buhay na kapuri-puri na sinabi kayo ng turo, totoo yun. Yun yung napakahirap taglayin. Yung meron kang magandang imahe sa mga tao. Na ikaw ay naging pagpapala, na ang pamilyang ito ay naging pagpapala, na ang pamilyang ito ay kalakasan, kaya maniniwala silang ikaw ay nasa faith in Christ Jesus Church na paglilingkod. Isipin niyo mabuti kung gaano kabigat ang ating papel na ginagampanan. Kala niyo pasimba-simba lang tayo? Kala niyo pa andog-awitan tayo dito? Hindi. May buhay tayong ginagawa, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi paglabas natin. Hindi ganun kadali. Napakahirap ito. Kailangan mong ingatan sarili mo na walang dungis, sabi na Apostol Pablo, at walang kulubot. Na ikaw ay maging pagpapala. Ay salamat sa Panginoon. Hindi perpekto ang aming pamilya for almost 18 years namin dito sa Bukana.
Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Isa rin kayo sa saksi kung ano ang achievement ng Bukana ngayon. To God be all the glory. At kung ano meron din ang Dagmay Church ngayon. Yes, may mga pinagdaraanan kaming pagsubok. May mga problema kaming hinarap. May mga pag-uusig kaming hinarap. Pero salamat sa Panginoon. Tunay sabi ni sister kanina, hindi habang buhay nasa level ka na ganun. Kailangan mong kumayod kahit umiiyak ka, kahit nahihirapan ka, kahit nasasakta yung puso mo. Hindi ka iimik, hindi ka magpapakita ng kahinaan, kundi alam mo, may Diyos na tutulong sa'yo, may Diyos na magtatanggol sa'yo, may Diyos na mag-aangat sa'yo. Kaya sister, tama naman yung sinabi mo, panindigan mo lang. Lalo tigit nagtuturo ka rin sa ng Panginoon. Kailangan makita sa buhay mo na yung tinuturo mo, ginagawa mo. At panghawakan mo mismo yung tinuturo natin, yung tinuturo mo, na hindi ka talaga ihahayaan ng Diyos na nasa level lang ng ganun. Totoo yun. Pangako ng Diyos, sabi ng kanta kanina, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Pangako yun ng Diyos. Pero di ba meron kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao rin yung gawa. Nasa atin yung desisyon pa rin. Nasa atin yung desisyon kung lalakaran natin yung pangako na yun ng Panginoon o hindi. Nasa sa atin yung desisyon kung gaganahan tayo maglingkod sa Panginoon o hindi. Nasa atin yung desisyon kung makikinig ka sa pangaral ng salita ng Panginoon o hindi. Nasa yung desisyon kung maglilingkod ka, sasamba ka kada linggo o hindi. Amen. Nasa atin yung desisyon. Oo, ang Diyos magpapala. Pero ang Diyos nakasalalay din sa ating paggawa. Ulitin ko mga kaparida, ulitin ko po. Nasa Diyos ang pagpapala. Pero nakatingin din ang Diyos sa ating ginagawa. Naalala niyo si Abraham? Sa Genesis chapter 12, pinangakuan siya ng Panginoon na magiging ama siya ng maraming bansa. At magkakaanak siya kay Sarah sa Genesis chapter 7, pangako sa kanya. Nangyari sa Genesis chapter 21 up to Genesis chapter 22, kung sinubok ng Panginoon. Pero bago lahat ng iyon, mayroon pa rin siyang matinding pinagdaanan na tinest siya ng Panginoon. Na sabi ng Diyos, umalis ka sa Haran at pumunta ka sa lupain, sasabihin ko sa iyo. Nauna mo na yung utos bago instruction, pero sumunod siya. Tayo bilang tao, di ba, gusto natin instruction muna bago utos. Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka. Hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Pero sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Basta gusto mangyari ng Panginoon habang nagpapatuloy ka, ituturo ko yung daan, huwag ka mag-alala, huwag ka matakot. Ako yung gagabay sa iyo, ako yung tutulong sa iyo. Pangako ko pagpapalain kita, pangako ko iaangat ko yung buhay nyo, pero kailangan makita ko muna yung lakad nyo. Kailangan makita ko muna yung katapatan sa buhay mo. Kailangan masubok muna kita para maging karapat-dapat ka sa pagpapalang ibibigay ko sa iyo. Amen. Kasi ang Diyos hindi lang basta magbibigay ng pagpapala. Kailangan makita ng Diyos, kaya bang i-handle yung pagpapala? Kasi baka pag pinagpala ka, makalimutan mo ang Diyos. Baka pag pinagpala ka, makalimutan mo ang gawain ng Diyos. Amen. Amen. Kaya gasgas na yung katwiran na, Pastor, pagpalain na ako ng Panginoon, ako ang bahala sa gawain. Gasgas na yun mga kapatid. Matagal na natin narinig yun, pero walang nangyari. Tumulong, pero parang palitan pa. Kaya ako din ako naniniwala sa ganun mga kapatid. Gawin na lang bago ako maniwala. Mga young people, darating ang panahon, tatagumpay kayo sa inyong buhay. Makakapagtrabaho kayo ng gusto niyong trabaho, makakapagtapos kayo ng gusto niyong pag-aaral, medyo aahon yung inyong buhay, aasenso kayo. Pero wag na wag niyo kalilimutan yung church na pinanggalingan niyo. Amen? Amen. Huwag niyo kalilimutan yung church. Higit sa lahat, yung Panginoon. Dumating ang panahon, kumikita na kayo yung 10%, ibalik niyo sa Panginoon. Dumating ang panahon, may mga trabaho na kayo, umaasenso ang buhay niyo, yung 10%. Sa Diyos yan. Hindi yan sa inyo. Amen? Amen. Maybe 5 years from now or 10 years from now, iba na yung buhay niyo. Pinagpala kayo ng Panginoon. Pero huwag niyo kalimutan ang Diyos. Magsimba pa rin kayo. Kahit napakaraming busy schedules sa buhay niyo, magsimba pa rin kayo. Maglingkod pa rin kayo sa Panginoon. Magsimba, maglingkod, magpatuloy, magpagamit sa gawain ng Panginoon. Bakit?
Kasi ito ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ito ang nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. At huwag kayo magtataka kung maungusan pa kayo ng ibang mananampalataya sa lugar na ito, sa paglago. Kasi nasa sa atin yung hamon. Nasa atin yung bigat na kailangan nating gampanan. Hindi tayo makikipagkompetensya sa kanila. Pero dapat masalamin nyo na kung meron silang ginagawa, dapat kayo rin ang mas merong ginagawa. Hindi kayo dapat magpakakampante sa buhay. Hindi kayo dapat manatili lang sa ganitong level, sa ganitong kalagayan, sa ganitong bilang. Kundi maging alarma sa inyo na baka isang linggo, isang kabataan nyo, wala na rin dito. Kaya sabi ko, alarming tong nangyayari. Na maging bukas dapat ang puso ng pamunuan sa lugar na ito. Na kung ngayon, 30 pa kayo, paano kung next week, kung 25 na lang kayo? At wala kayong ginagawa sa Panginoon. Malungkot yun. Masakit yun. Huwag nyo antayin, pabawas pa kayo ng pabawas. Magdagdag kayo, mga kapatid. Amen? Sa pagpaplano, sa paglago ng gawain, wala kayong ibabawasan dito. Dagdagan nyo lang. Mayroon lang tayong idadagdag, mga kapatid. Amen. Patuloy tayo magkagana sa kapila ng Diyos. Patuloy tayo magkaroon ng interes sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa inaalok ng kaaway sa atin. Kasi baka yung kinakain natin ngayon ay ang kumain sa atin pagdating ng panahon. Mag-ingat tayo. Baka yung trabaho na yan ang kumain sa iyo pagdating ng panahon. Baka yung pag-aaral na yan ang kumain sa iyo pagdating ng panahon. At hindi ka na makawala. Patuloy tayo magkagana sa gawain ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Sa Mateo 5:6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa kapiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad. Ibig sabihin, pinagpala daw yung nauuhaw at nagugutom sa kapiran ng Diyos sapagkat sila'y bubusugin. Hindi na sila maghahanap pa ng iba. Kontento na sila sa Panginoon. Satisfied na sila sa Panginoon. Amen? 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 Amen, come on. Hallelujah. Dati kasi sinasabi ito dahil wala tayong pinagdadaanan, wala tayong pinagdaan ng problema, meron. Alam ng pamilyang ito kung gaano kahirap magtaguyod ng pasimulang gawain. Kaya may intindihan nila ang kalagayan ng isang pastor. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan na nagagawa pa rin natin maglingkod sa Panginoon. Nagagawa pa natin gumiti, nagagawa pa natin maging ganado sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Kasi kung sa ganang ating sarili lang, sa aking buhay, hindi ko po kaya ang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung wala akong pinanghahawakan sa Diyos, titibag agad ako. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Salamat sa Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Nihiling ko po tayong lahat ay lumapit.